Nasa likod ko ngayon ang pinakamatandang bus company sa Pilipinas. Sasakyan ko ito papunta ng Davao, Mindanao. Biyaheng masaya, serbisyong subok na. Yan ang tagline ng Philtranco. At yan din mismo ang titignan ko kung masaya pa din nga bang sumakay sa Philtranco after operating for 111 years. Ako nga pala si Maki Matik at samahan niyo ko sa biyahe ko ngayon. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pa nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Ang Philtranco ay itinatag noong July 6, 1914. So kung bibilangin ay 111 years na ang Philtranco sa bus operations dito sa Pilipinas. Kilala sila para sa mga ruta mula Maynila papuntang Bicol, Samar, Leyte at Mindanao. Pero nitong mga nakaraang taon ay parang nagbago ang ihip ng hangin para sa Philtranco. Nagsimulang mapabayaan ng mga bus, humina pa unti-unti ang biyahe at iba't ibang mga issues ang lumabas online tungkol sa kanila. Pero isang bagay ang hindi nawala, ang kanilang tagline na biyaheng masaya, serbisyong subok na. At yun ang titignan ko. At para masabi ko kung masaya pa din nga bang sumakay dito ay meron akong tinatawag na happiness meter. Ang kasama dito ay bus features, comfort, stop service, meal stop options, Roro experience at value for money. Yan ang magiging basis natin para sa biyahe na ito. At yun ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa terminal ng Philtranco sa Turbina, Laguna. At ang pamasahe para sa air-conditioned bus ng Philtranco mula PITX or Turbina going to Davao, Mindanao is 4,045 pesos. Kasama na dito ang pamasahe para sa dalawang tawid ng barko. So time check, 5:50 ng umaga. Alas 10 pa yung biyahe. Ano na ako paparaning? Ang nilagay na oras sa reservation slip ko is 10 ng umaga. Pero di ko inaasahan na madedelay pala yung alis namin dito dahil 2:30 PM na ng tanghali dumating yung bus at 3 PM na ang alis namin. So simula pa lang ay nadelay na kami ng 5 hours. Pero laking tuwa ko din dahil siguradong tuloy na ang biyahe. Ang una nating titignan is yung bus at ang features nito. So ang bus na masasakyan ko ay Daewoo VF106 ng Santa Rosa Motor Works. Sa labas, bagong hilamos ng pintura at presentable na tignan. May sign of aging na din pero overall is okay naman sa labas. Pagdating naman sa loob, ito ay naka 2x2 seating configuration with the usual KDM seats na nilalagay ni Santa Rosa. Mas bakas nga lang dito sa loob yung mga galos at repair works na ginawa. And since ito ay BF106, front-mounted yung makina. At itong nakaumbok sa sahig ay yung kung tawagin nilang kabaong na nasa entrada pagpasok mo sa bus. Equipped din itong bus ng audio and visual entertainment gamit ng flat screen TV at built-in speakers sa bus. Sadly, itong bus ay walang CR on board at wala ding USB charging port sa bawat upuan. Pero may free to use na saksakan or extension sila kuya para sa mga pasahero. So all in all, very practical ang atake ng Philtranco dito sa kanilang unit. So to rate this, para sa akin ay nasa 3.5 out of 5 ito. So fast forward at nasa Lucena na kami. Kasabay nga namin dito yung tourist ni Silver Star, navigator ni Elaville at U-turn ni Megabus. Siyempre, di kumpleto ang biyaheng south mo kung walang ganitong traffic. Meanwhile, may kaibigan ako na papunta din ng Davao. Pero siya is nag-aeroplano at ako ay nag-bus. Nag-shot siya sa akin ng 5:16 PM at paalis na sila ng NAIA. Balikan natin mamaya kung anong oras kaya siya makakarating ng Davao. (7:25 PM kami nang makadaan sa bayan ng Atimonan, Quezon. 10 minutes na lang mula dito at mararating na natin ang unang meal stop sa biyahe na ito. So ang unang meal stop is dito sa Atimonan, Quezon sa Ransquebel, Kainan. Ito ang una sa 8 meal stop na hihintuan natin for the whole trip.
Time check, 7:39 na ng gabi. Ito yung una naming meal stop dito sa Grand Skimmy yata. Pagkakasabi ni Kuya. Sabi itong Depo 106. Kulin din pala na ito. Galing pa ng driver. Hindi ako kumain dito kasi di pa naman ako nagugutom. Tamang higop lang ako ng Kopi Ko Lucky Day para di antokin sa biyahe. At habang nasa meal stop nga kami, nag-chat na ulit yung kaibigan ko. At around 7:40 PM is nasa Davao na siya. So grabe talaga yung time difference kung i-compare mo yung biyahe through airplane at by bus. 8:20 PM at paalis na kami ng meal stop. Nasa 40 minutes din kaming huminto dito. Ang next namin na meal stop is sa Libmanan na, kaya malayo-layo pa. Nasa 182 kilometers din yung distance, kaya labanan talaga ng antok ang mangyayari nito. Nadaanan din namin sa Plaridel, Quezon yung recently involved bus ng Philtranco sa isang aksidente. Medyo natakot nga ako ng konti dahil nasa harapan ako, pero thank God at safe naman buong biyahe. Paglabas ng Gumaka proper, medyo humataw na si Kuya Amor. Dito ako napabilib sa Daewoo BF106. Talagang pag hiningan mo ng power, meron talagang mailalabas. PM at huminto kami panandalian dito sa Ragay, Camarines Sur sa Fuel Save gas station para maki-CR na mabilisan. And after 1 hour, narating din namin ang second meal stop sa biyahe na ito dito sa Libmanan, Camarines Sur, sa Double B Kainan. Ito yung meal stop na may pinakamalinis na CR. Di ko na-try yung pagkain nila kasi baka pag nabusog ako, makatulugan ko yung biyahe. Nagkape lang din ako dito at tamang ikot sa paligid. After 15 minutes at balik biyahe na kami. Ang sunod na meal stop nito is sa Sorsogon. Nasa 172 kilometers din ang layo nito at tatahakin naman namin ang mga bayan ng Camarines Sur at Albay. Nagpalit na din ng driver dito at si Kuya Adaw or kung tawaging Kuya Boards ang magdadrive hanggang Sorsogon. Naidlip nga ako paglabas ng Naga at paggising ko, nagtataka ako kung asan kami. Yun pala is papasok kami sa bus terminal mismo ng Iriga City. Kayo pala yung nagawa. Nakakatuwa lang at ang ganda pala ng town proper nitong Iriga. May town plaza at gusto ko yung ganito na may maliliit pa ding daan kasi ramdam mong nasa probinsya ka talaga. And fast forward tayo sa ating pangatlong meal stop. Currently, nandito tayo sa Sorsogon Diversion Road sa Sorsogon City. Bale, ito na yung last meal stop natin sa Luzon at ang next is sa Visayas na. So time check tayo, 6:07 na ng umaga. Ito tayo sa Sorsogon. Yung bus natin. Ayamihan. 1863. Tayo sa K&DM meal stop.
Masal muna tayo, di pa ako kumakain. Dinuguan pa ate? Opo. Isa nga po. Tapos isang itlog po. Tapos isang kanin. Dinuguan, itlog, tas kanin. 145 lahat. Ano oras pa ko? Lebe? Ano barko? Sige, kung alas 2, baka mamaya alas 9, alas 3 yan. Anong barko yan? Baka mamaya alas 9, maging alas 2. So far is nakaka 15 hours na tayo sa biyahe and 465 kilometers. And wala pa yan sa kalahati ng kabuuan ng biyahe natin. At bago makarating ng Matnog Port, hindi po pwedeng di kahihinto dito sa booking station. Dito din maniningil ng 30 pesos para sa terminal fee. At dito din magsisiyak yata ng napakaraming vendors para alokin ka ng mga gamit at pagkain. At dahil nasa Matnog na tayo, i-rate ko na yung comfort. Since yung bus is hindi equipped ng air suspension at nakamolye lang, medyo mas ramdam mo talaga yung mga lubak at talbog habang nasa daan. Dagdag pa na medyo nasa stiff side yung foam ng mga upuan. So overall, I can say na decent naman, so the comfort is 3 out of 5 for me. After 30 minutes at nakaalis din kami sa booking station. Ito din na finalize na hindi kami nakaabot para sa fast cut at na-excess kami dahilan para sa Santa Clara kami mapunta at magantay hanggang 12 PM ng tanghali. So na-delay na naman ang biyahe ng 3 oras. 9:11 AM at nandito na kami sa Matnog Port at pinadiretso muna kami sa waiting area bago sumakay ng barko. Tingin tayo ng barko. Naiwan tayo ng fast cut eh. Tayo pinapasok. Yun, sakay tayo ng barko. Let's go. Init, Diyos ko. So ito yung unang roro natin for this trip, sakay ng Santa Clara. Bali tatawid itong barko mula Matnog Sorsogon papuntang Allen, Northern Samar. Ito yung sa labas. At sabi sarado rin pala. Ito mas okay siguro dito. Medyo kulog din dun eh. Ito yung view ko mamaya. 1:55 PM at nakarating na kami ng Allen Port. Tapos 2 oras yung biyahe sa barko. Sana ganun din kapait yung barko mamaya papuntang Surigao. Na ako kinakabahan eh. May labit pala tayong kasabay eh. 1863, Port and Stop. Mula dito sa Allen ay 78 kilometers pa ang tatakbuhin bago makarating sa pang-apat na meal stop natin, which is sa Calbayog, Samar. Ngayon ko lang din na-realize na ito pala yung unang beses ko na makakadaan dito sa part na ito ng Samar. Sa mga previous na biyahe ko kasi ng Samar at Mindanao is laging via Catarman ang daan palabas ng Calbayog. Pasok nga ng Calbayog huminto muna kami sa Speed Velocity gas station para magpakrudo.
3:54 PM at nakarating na kami sa pang-apat na meal stop dito sa Lindas Inn sa Calbayog. Oh, kain! Ito, pag-release ng cover nyo, alas dito gabi. Kaya magsibaba na po yan ng pasero, saan na ba na may... Dito yung pinakamahal na pagkain na binili ko for the whole trip, and namahalan din yung mga kapwa ko pasahero sa mga pagkain dito. Pero no choice kasi mga gutom na. Isda nga eh. Tapos isang itlog yan. Tapos isang kanin. Magkano ito yan? Kanin lang, sir? Isa lang po. 175. Sinabawang ewan isda. Itlog, tapos kanin. 175. 4:33 PM at balik biyahe na kami. So mula dito sa Calbayog is papunta na kami sa kalahati nitong biyahe, which is sa Santa Rita, Samar, para tumawid pa Tacloban, Leyte. Pagdating nga ng Catbalogan is hindi na kami pumasok ng town proper at kumaliwa na kami dito sa Catbalogan Diversion Road. Matarik pala dito pero kayang-kaya ng BF-106. Surprisingly, populated din pala itong diversion at ang daming tao and mga sasakyan. Itong parang delta dito sa Paranas is yung gateway papunta ng Eastern Samar. Pag kumaliwa ka dyan, makakarating ka ng Taft, Eastern Samar. At syempre, hindi mawawala ang notorious Santa Rita Samar. Talagang mapapasubo yung molye at pangilalim pag ganito ba naman kalalim yung mga butas sa daan. PM at narating din namin ang drop-off areas ng mga bus companies dito sa Santa Rita, Samar. So yung mga sakay nitong bus na papuntang Tacloban lang is binaba na dito at isinakay ng shuttle para tumawid ng San Juanico Bridge. After nga ibaba yung mga pasahero na patacloban lang, bumalik kami sa mismong stopover ni Filtranco dito sa Santa Rita. Mga pasahero pa Maynila yan yan. Apihit din kayo ngayon. At dito kami sa Cherlove Meal Stop maghihintay ng shuttle. Medyo maalinsangan at medyo may mga lamok kaya di ganun kakomportable, lalo walang electric fan. Ginawa ko agad is nag-dinner ako at buti merong available na fried chicken. So yung meal is umabot lang ng 105 pesos. Ang akala ko kasi is mabilisan lang kami at makakaalis agad dito, pero yun pala ang kabaliktaran. So yun,
Time check tayo, 9:22 na ng gabi. So dito na kami sa Santa Rita, Samar. So andun yung bus. Dito ako sa may terminal na Silver Star. Ang sistema pala sa Philtranco, pagdating ng pasahero dito sa Santa Rita, kaming pasahero sasakay kami dun sa shuttle ng Philtranco, yung parang L300 patawid ng Tacloban. Then yung bus na sinasakyan namin ngayon is tatawid din dun sa Tacloban gamit ng barge. So ang sabi kanina is 2 AM pa, tatagalan pa kami dito. Kaya naghahanap ako ng mga bagay na papatay ng oras. Yan, medyo hassle lang. Ewan ko lang kung sa ibang company ganun din. Kaya comment down below kung tingin nyo ganun din ba sa ibang company o sa Philtranco lang dahil onti yung buses nila. Update ko kayo mamaya. Ang normal kasi na ginagawa ng mga bus companies dito is yung dumarating na bus galing Maynila ay hanggang dito lang talaga sa Santa Rita, Samar. Yung mga sakay na pasahero ng bus is isasakay ng shuttle para makatawid pa Tacloban through San Juanico Bridge at sasaluhin din ng same bus company sa Tacloban para maituloy yung biyahe. Yung ganung process is aabutin lang ng 2.5 hours maximum. Pero itong sa Philtranco, yung dumating na bus galing Maynila ay itatawid din papuntang Tacloban through Roro vessel, which ang problema is sobrang mas matagal kaysa sa normal process. Bakit? Pag tinawid yung bus through Roro is walang specific time kung anong oras makakasakay sa barko yung bus dahil napakahaba ng pila ng mga trucks doon sa Port of Pasay. So yung dapat na 2 hours and a half lang na process is magiging uncertain. Pwedeng mas maaga or pwedeng sobrang tagal. Paalis na yung bus namin para pumunta sa Port of Pasay. So ito na ang simula ng mahabang paghihintay. So okay na lang sana maghintay dito sa meal stop kasi wala namang ibang choice. Pero ang mahirap kasi is ang daming pasahero and hindi makaupo lahat. Maalinsangan din at higit sa lahat wala talagang signal para man lang sana makapag-mobile data. And around 2:10 AM, dumating na yung bus galing Davao. Ang sabi sa akin ng mga pasahero is 8 PM pa lang andito na sila sa Santa Rita. So parang lumalabas is 6 hours na silang naghihintay dito. Masaya ako na finally makakabalik na sila sa biyahe kasi di talaga maganda yung situation dito sa meal stop. And finally, at 3:54 AM, dumating na ang gagamiting shuttle patawid ng Tacloban. So grabe, mula 9 PM hanggang halos 4 AM ay nakatambay lang kami dito sa meal stop. Pero thankful na din kaming mga pasahero dahil sa wakas ay gumagalaw na ulit kami sa aming biyahe. At dito ko na i-rate yung stop service. Simula pa lang sa biyahe, ramdam mo na agad yung saya ng crew. Palabiro at masiyahin palagi pag nakikipag-usap sa mga pasahero. Assistive din sila pag may kailangan yung mga pasahero. Lalo na pag may makikisuyo makicharge ng gadgets. Pati din yung Philtranco staffs na shuttle drivers dito sa Santa Rita is accommodating naman sa mga pasahero. So to rate the staff service, solid 5 out of 5 ito para sa akin. I'm happy na makita ulit itong San Juanico Bridge. Magdadalawang taon na din kasi nung huli ko itong nadaanan. Wala nga lang ilaw pero at least na-experience ko pa din. 4:15 AM at nakatawid na kami dito sa Tacloban, Leyte. Akala namin makakaalis din agad dito pero yun pala nasa barko pa yung bus. Kaya tamang tingin na lang kami sa bus ng Davao Metro Shuttle kasi ang bilis lang nila at nakaalis din sila agad. "5:30 AM at finally nakarating din yung bus kung saan kami iniwan nung shuttle service. Awa ng Diyos, dumating din. Sa tricycle na sana yun, no? Sa tricycle na wala akong pagkakagawa. Pagdating ng bus dito is nagkape muna sila kuya at eksaktong 6 PM na kami umalis. So kung ito total, 9 hours ang kinain na oras dahil lang sa itinawid yung bus gamit ng Roro. And back sa ating mapa, on the way na tayo ngayon papunta sa ating pang-anim na meal stop which is sa Silago, Southern Leyte. Nasa 100 kilometers yung layo nito mula sa Tacloban.
Ngayon lang ako nakadaan dito sa Abuyog, Leyte. And grabe, ang ganda pala ng mga daan dito. Very probinsya vibes. Sakto pala na umaga ang daan namin at kitang-kita yung mga tanawin. Ay. 8:24 AM kami nakarating dito sa Silago, Southern Leyte, sa Barangay Imelda. Bale, ito yung huling meal stop natin sa Visayas bago tumawid ng barko papuntang Surigao, Mindanao. Visit din ako ya. Isang order, puti. Tapos isang kalating kanin. Dito ako pinaka natuwa na meal stop kasi mura, masarap, madami yung serving at mainit yung pagkain. Saktong-sakto dahil dito na ako nag-almusal. 9 AM at balik biyahe na ulit kami para dumiretso na sa Port of St. Bernard. At 1:50 PM kami nakarating dito sa Port of St. Bernard, Southern Leyte. Sige. Bale, ito na yung last tawid ng Roro para sa biyahe na ito. Sinabi sa aming alis ng barko is 4 PM pa. Kaya habang nag-iintay, tamang gala lang ako sa vicinity nitong port. Nakaka-amaze din yung isang pasahero ng bus, tamang mingwit lang ng isda habang nag-aantay. Pagpasok mo dito yung pasokan ng pasahero sa Port of St. Bernard. St. Bernard Municipal Fish Port. Nandun malinis yung CR nila, tinry ko. Linis yung CR. Dito yung waiting area nila. Bangka. Abagnig naman yung tubig. Hindi na. Yan. Linaw ng tubig. Kung gaano kalinaw yung sa may Allen Port pa. Kasing linaw nito eh. May bus. May bus! Papuntang Davao. Bachelor Tours. Ito yung eyebags ko. Pwede nang gawing airbags. Tayong tulog masyado talaga. Mapagpahinga tayo sa barko. Ang cute na mga aso rito. Ito yung sa lower do. May katawan. Lowered. Bye-bye doggy. Bye-bye. Kaya sakay na tayo ng barko. 3:21 PM at nag-start na mag-loading yung barko. Shout out tayo si Kuya. Tama natin sa barko. Ay, sa barko. Sa bus. Ang sabi kanina alas 4. So na-adjust 6 o'clock na yung alis niya. Bye bye St. Bernard.
Welcome aboard! Phil Franco and Bachelor Tours. Ayun, kasama natin sa barko yung dalawa. Sa barko, sa bus, kasama sa bus yung dalawa. Ayun yan, sa taas din. Surprisingly, kahit hindi fast cut yung barko, ang natapat na barko naman sa amin is maganda, ang Reina Urduha ng Montenegro Lines. Ang barko na ito is tatawid mula dito sa St. Bernard, Southern Leyte hanggang makarating ng Surigao, Mindanao sa Lipata Port. Approximately ay nasa 4 hours ang time travel nito. Yan o, time check tayo, 7:08 na ng gabi. So, yung sabi kanina na 4 PM, hindi siya nasunod. 7 PM kami umalis ng... Anong port nga yun? St. Bernard Port. Papahinga muna tayo ng matindi kasi pagkapin natin ng Surigao. Sa 8 to 9 hours pa biyahe pa na Bautico. Matitinding laban pa to. Yeah, okay ko na lang kayo mamaya. Babush! 10:40 ng gabi at nakarating din kami sa Lipata Port, Surigao City. Diba sabi ko kanina, magpapahinga ako. Patutulog ako kasi 3 oras to 4 na oras yung biyahe. Walang nangyari, nag-cellphone lang ako. Hindi rin ako nakapagpahinga. Talaga ako sa hulog eh. Dahil ito na ang last Roro ride natin, i-rate na natin ito. Pagdating sa mga na-experience ko sa pagsakay ng barko, medyo hindi ako nasiyahan. Bakit? Kasi sa Matnog pa lang, ang alam ko talaga, priority ang Philtranco sa fast cut. Pero nagtataka ako at kami na pagdating namin ng Matnog, kami pa yung na-excess na bus sa fast cut patawid ng Allen. Dahilan para maghintay kami ng ilang oras pa sa Matnog. Pangalawa, since itinawid din yung bus mula Samar papuntang Leyte, ang laki ng delay at hassle na dinagdag nito sa mga pasahero at sa biyahe mismo. At pangatlo, yung dapat na 4 PM na alis ng barko sa St. Bernard naging 7 PM pa. Just imagine yung burden na nararamdaman ng mga pasahero kung palaging nade-delay yung mga bagay-bagay. So overall ng Roro experience, para sa akin, 2.5 out of 5 ito. Itong Bachelor, Padabaw din. Dalawa. Galing nga Tacloban yata ito. Pagkalabas ng Lipata Port ay naroon agad ang pang-7 meal stop natin para sa biyahe, sa Tatski Eatery. Dito lang din mismo sa Lipata, Surigao. Tay pusit yata ito. Tulingan. Ate, pusit ito? Pusit? 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 80. Saan ka pusit? Tayo saan ganin? 80 plus 20. Bali 100. 11:07 PM at gumayak na kami. Dumaan lang din kami saglit sa bus terminal ng Surigao City, sa likod ng City Mall. Wala na naman. Pagtapos mag-drop off ng pasahero, dumiretso na kami papunta sa panghuling meal stop ng biyahe, which is sa Cabadbaran, Agusan del Norte. Nasa 95 kilometers din ang layo nito. Dito nga humataw na si Kuya Amor at napakaluwag din naman kasi ng mga daan dito.
1 AM at narating din namin ang huling meal stop ng biyahe, which is dito sa Joros Eatery sa Kabadbaran, Agusan del Norte. Di na ako kumain dito dahil busog pa ako sa kinain ko sa Surigao. Ginawa ko na lang isinilip ko yung natutulog na Daewoo BB115 ni Filtranco. Time check 1:01 ng madaling araw. Sayang tong BB115. 1833. Ganda pa ng livery. Yung white livery ng Filtranco. BB115. Dahil ito na yung last official meal stop ng biyahe, i-rate na natin ito. Isa sa mga importanteng pinipili ng mga bus companies ay yung meal stops na hinihintuan nito. Starting from Luzon, maganda yung 3 meal stops. Pero habang palayo ng palayo ay pamahal ng pamahal din yung pagkain. Which pagdating ng Visayas, sa Calbayog meal stop ay napakamahal na talaga ng pagkain. Yung meal stop sa Santa Rita is mura sana yung pagkain, kaso wala namang signal at medyo maalinsangan. At the best naman yung meal stop sa Silago, na talagang sulit at masarap yung pagkain. Sa Mindanao naman, dito yung pinakamurang pagkain, masarap pero affordable. So overall na meal stop options, para sa akin is 4 out of 5 ito. After 20 minutes at balik na kami sa biyahe. Dito sa Sibagat, Agusan del Sur, may mga zigzag din na daan, sinabayan pa ng makapal na fog. Dito din ako sa Sibagat nakatulog at nagising na lang sa terminal ng San Francisco, Agusan del Sur. – 3:47 AM at balik biyahe na ulit kami. So mula dito sa San Francisco, Agusan del Sur is 204 kilometers pa ang tatakbuhin bago makarating ng Davao City. Di pa nga nakakaliw sa terminal ng San Francisco ay nakatulog na naman ako at nagising sa Moncayo, Davao de Oro. Na-surprise ako na malawak at mahabog pala ang daan dito at isa din kinagulat ko na si Kuya Amor pa din ang nagmamaneho. Grabe, ang tibay mo Kuya Amor. 6:40 AM at nakarating na kami sa Tagum, Davao del Norte. .47 na ng umaga dito tayo sa Tagum. Bale, 1 oras na lang tayo mula dito, pupunta ng Davao. 7:10 AM at dire-diretso na ang biyahe nito hanggang makarating sa Davao. Si Kuya Boards na din ang on wheel till the end of the trip. Lahat ng pasaheros, bababa tayo dito ha. Huwag na kayo magdala ng mga mabibigat na bag. Yung mga lighter nyo, iwan nyo na. Makukapos kaya dyan, dadang kayo sa scanning. Sige po, kilos tayo. Yung mga senior, safety tayo mga senior. Bago makapasok mismo sa sentro ng Davao is dadaan muna sa security screening. Sa mga oras na ito, sobrang saya ko na dahil sa hinaba-haba ng biyahe, nakarating din ako ng Davao City. At ang huli ang value for money.
sa hinaba-haba ng biyahe. Worth it ba yung magagastos? Total expenses ko para sa biyahe na ito including yung pamasahe, pagkain sa meal stop, paggamit ng mga CR, terminal fee at iba pang mga bagay-bagay ay umabot ng 4,844 pesos. So overall, kung value for money lang din naman ang pag-uusapan, medyo nasa okay lang ako. Dahil sa mga na-experience namin ng mga delay at hassle, medyo hindi worth it maranasan yon, and to think na may other competitors si Filtranco dito sa Manila-Davao route with a newer bus, better amenities, and I think faster service, mapapaisip ka talaga kung worth it pa bang sumakay sa Filtranco ngayon. Pero there is still a big chance for them to improve dahil sila ang veterano dito at pakiramdam ko kayang-kaya nilang makabawi. So for now, to rate the value for money, 3.5 out of 5 ito para sa akin. 9:26 AM at finally nakarating din tayo sa endpoint ng biyahe. Overall, inabot ng 67 hours ang biyahe mula Maynila papuntang Davao City. Ito ang isulan. Ito lang na tayo. Nasa loob. Ang isulan. Ang pick up ng pasaheros. Ang papa dito lang sa labas. Pagbaba, babalo sa loob. Hindi lang doon pagka-pick up ng pasaheros. Uy, Enjoy. Kuya Adol. Thank you, Kuya Adaw. Mahal namin pasaheros ng Filtranco. Kailangan ka kayo madala. Kapit lang po tayo. Kuya Amor. 9:29. Bye kaya. At ang importanteng tanong, sa hinaba-haba ng biyahe, masaya pa din nga bang sumakay sa Filtranco? Sagot ko dyan, biyaheng masaya pa din at talagang serbisyong subok na. Yan ang Filtranco. O paano, hanggang dito na lang muna at magpapahinga muna ako. Hanggang sa muli mga kabus trip, maraming salamat!